Palawan ang itinuturing na last frontier, ang dulong bahagi nito pwedeng tawaging the last of the last frontier. Pero may parte ito kung saan maraming gumagalang mga buwaya. May problema rin sa malaria at kamakailan lang nagkaroon din ng outbreak ng diarrhea. Higit sa lahat dahil malapit sa pinaniniwalaang kuta ng mga rebelde sa Sulu Archipelago, nagkaroon din ng travel warnings noon papunta rito. Daanan daw kasi ito ng mga bandido. Dahil sa lokasyon at mga kumalat na balita tungkol sa probinsyang ito, hindi ito popular na puntahan ng mga turista. Pero sa paglipas ng mga taon, may ilang travel vloggers na naglakas loob na dito pumunta. Kaya naman nakita online ang itinatago nitong ganda. Nasa dulong-dulong bahagi siya ng Palawan. Mas malapit pa siya sa Malaysia kumpara sa Puerto Princesa. Mas maganda pa siya sa Maldives. Yung sand niya, yung mga beaches niya, sobrang puti, sobrang pino, nalulubog yung paa mo. Ang ganda ng kulay ng dagat. Yung sa National Geographic ay litrato sa Southern Palawan na hindi ko inakalang makapture ko. May babae, nandudong kultura sa likod at saka yung magandang isla ng masasabi mong parte ng Pilipinas. Dito natin makikita yung clarity ng tubig, walang pollution, even yung mga halaman nila, untouched. Maganda ang coral reef. Sa mahigit 7,000 mga isla sa buong Pilipinas, mahigit 30 ang narito. Marami ritong white sand beaches at sandbar. Handa na kaya ang mga lugar na ito sa pagdagsa ng mga turista? Ito ang Balabac, Palawan. Nasa kaduluduluhan ng Palawan. Hindi madaling puntahan, pero para sa iilan na nakarating na roon, wala itong kasing ganda. Kaya naman binansagang last frontier ang Balabac. 6 na oras mula sa Puerto Princesa City sa Buliluyan Port, makakarenta ng bangka mula 2 hanggang 5,000 piso patungo sa munisipyo ng Balabac. Pwede rin daw pumunta sa Balabac mula sa Rio Tuba, pero mas malapit daw ang Buliluyan Port. Kailangang magbaon ng sandamakmak na pasensya sa 3 oras na biyahe sa bangka. Pero pagdating ng Balabac, walang kaduda-duda, ito'y isang paraiso. Sa halagang 5,000 piso, buong araw mo nang maiikot ang mga isla at ang pinakasikat ditong atraksyon, ang Punta Sibaring o Patungong Sibaring. Ito raw ang longest white sand beach sa Balabac. May habang 5 kilometers. At ang buhangin dito, pinong-pino. Ang tubig, kumikinang at napakalinaw. Naabutan ng aming team doon ang magbabarkadang ito. Mula sa Balabac, Palawan, i-KMJS na yan! Woo! Dalawa sa kanila, travel vloggers, sina Jerome at Arlie. Niyaya ko siya na mag-create na lang kami ng vlog together kasi since gusto niya nga ma-develop yung ganong klase ng skill. Una, nalaman namin yun kasi may mga kaibigan din kaming ibang travel vloggers. So nakita namin yung iba naming kaibigan na nagpunta na rin dito, which is wala pa talagang mga tour operator. Pagpunta namin dito, medyo cloudy. Pero yung kulay nung dagat, hindi pa rin siya nagbabago. Iba't ibang color ng pagka-blue niya. At sinimulan na ni Jerome at Arlie ang kanilang video vlog. Say hello to my fans. Kailangan adventurous ka, malayo siya. Although, kapag na-overcome mo naman yun, worth it naman. Next island on the list, ang isla ng Candaraman, kung saan may 5 sandbars.
malinaw at aqua blue ang tubig. Maldives ang feel. Amazing. It's stunning. The views and the water, crystal clear. I would recommend the places definitely. for the people to come and see them. No, I want this to stay like this. I don't want anybody else to steal my place. This is my place. They come to basically, El this is Nido. one of the best places in the world. Pero dahil high tide, sina Jerome nagtampisaw na lang. Kumpara mo kasi sa iba pahaba, ito buong buo eh. Parang pabilog siya, tapos ang lapad. Sabi nga ni Kap kanina, kahit 10,000 daw na tao yung dalhin mo dito, kasyang-kasya. Sobrang siyang napakalaking swimming pool. Ang isla ng Candaraman, binansagang Starfish Island dahil tuwing low tide, makikita rito ang hile-hilerang starfish. Ang grupo ni na Agnes nag-abang hanggang mag-low tide para matsyempuhan ang pagsulpot ng sandbars. Maya-maya pa, tanaw na ang dalawang konektadong sandbar sa isla. Picture. Siyempre, selfie muna bago mag-KMJS. Hindi siya crowded. Hindi siya crowded. Ang Though, dami. kahit mahirap siyang puntahan. Worth it. Sulit! Sa islang ito, makikita rin ang mga nakasabit na seaweeds o agar. Pagtatanim at pagbebenta ng agar ang pangunahing kabuhayan ng mga tao rito. Ito po ang tuyo ng seaweed po binta namin sa bayan. Si Danny mula Zamboanga, dumayo pa ng Palawan para dito humanap ng ikabubuhay. Mahigit 6 na taon na raw siyang narito, nagtitinda ng seaweeds. Una-una nakapunta rito yung pamangkin ko. Tapos nakabalik siya sa Zamboanga. Sabi niya, kuya, mas maganda doon tirahan sa Palawan, Balabak, sabi niya, kasi maganda po anak buhay doon. Parang magaan-gaan ito po, sir, kasi kung matapos tayo mag-cutting, mag-seedling, parang mga pahinga-hinga na din tayo. Sa pagtatanim ng seaweeds, ginugupit muna ang mga bagong pitas na damo. Sunod na itinatali sa lubid na may habang 7 dipa at saka itinatanim sa dalampasigan. Ang na-harvest na seaweeds, isinasabit sa kahoy na frame, pinatutuyo sa loob ng 2 araw. Pagkatuyo, isinasako, ibinibenta 40 pesos kada kilo. So ginabili nito sa amin kasi sabi nila yung ginadala ito, ginagawa dito sa mga sabon, tapos ginagawa ng mga nylon, mga plastic, mga balde yan, candy. Para naman sa mga naghahanap ng romantic getaway, ang inirekomenda ng isa sa mga tour operator ng Balaba na si Helen, ang isla ng Kamyaran. Perfect oval ang hugis ng isla at dahil napapaligiran ng red corals ang buong dalampasigan, ang buhangin dito kulay pink. Pwede rin ditong mag-snorkeling. Dito nga raw madalas nagde-date si Helen at ang kanyang mister. Solong-solo raw kasi nila ang buong isla. Napakaganda kasi niya eh. Napakatahimik na lugar talaga eh. Kung pwede kahit pansamantala sa amin Pangarap namin. Ang red corals na ito ay nanggaling sa malalim, Lumbukan Channel. Yan na rin ang tinatawag na Balabak Strait na dinadaanan ng barko. Pag bumitaw ito sa malalim at nadala ng agos sa mababaw, unti-unting nagagasgasan. Ngayon yung mga nagasgas doon sa bahura, unti-unti namang itulak ng alon, patabi at makarating dito sa buhangin
at maghalo sa buhangin. Public island ang Kamyaran, pero may entrance fee, 100 piso kada tao. Ang nangangalaga ng isla, ang pamilya ni Jomalyn. Yung mister ko po, matagal na po yung mga lulo niya talaga nakatira dito. Tapos mula nung umpisa kami tumira dito, nung year 2000, tugmo kami ng bahay rito. Kami lang po talaga dito, 2 bahay. Araw-araw meron din, mga 2, pupunta rito, minsan marami. Natutuwa po kami kasi siyempre po may kausap. May sandbar din dito na aabot ng humigit kumulang 1 kilometro. Ang Mansalangan Sandbar. Ito raw ang pinakamahabang sandbar sa buong Palawan at isa sa marahil pinakamahaba sa buong Pilipinas. Dito naman daw madalas isama ni Helen ang kanyang anak na si John. Napaka-peaceful na lugar at saka magaganda po ang mga isla dito sa aming lugar. Lagi po namin itong pinupuntahan kasi isa po ito sa pinakamagandang sandbar dito sa bayan ng Balabac. Para naman sa mga adventurous, 4 na oras mula sa sentro ng Balabac. Pwedeng sumakay ng bangka at makipagsapalaran sa malalakas na alon para marating ang dulo ng mainland, kung saan makikita ang oldest and tallest lighthouse sa buong Balabac na itinayo noon pang 1892, ang Melville Lighthouse. Kailangang mag-trek ng halos 30 minuto para marating ang lighthouse na may taas na 97 feet. At mula sa kinatatayuan nito, makikita ang makapigil hiningang tanawin ng buong Balabac Strait. Ang parolang ito, dati raw ginagamit ng mga dayuhang barko noon pang panahon ng galleon trade. Sarado na sa publiko ang lighthouse. Dekada 90 nung ipinasara at ipinatigil na rin ang operasyon nito dahil sa kalumaan. Pero sa mga nais itong pasukin, kailangang makipag-ugnayan sa Coast Guard ng Balabac. Taong 2000, nagpagawa ng isa pang solar-powered lighthouse ang pamahalaan ng Balabac na ipunesto sa likuran lang ng lumang lighthouse. Isa sa mga dating caretaker ng Melville Lighthouse, si Tatay Jaime, kung saan nakatira ang kanyang mga magulang na dating tagabantay ng lighthouse. Ang kwento ng mga father ko noon, dating lighthouse keeper, ito raw tinayo itong lighthouse ng Melville, 1818. Nakapasok yung father ko dyan, 1947. Diyan din ako pinanganak sa lighthouse na yan. Yung may kwarto banda roon. Dyan. Si Tatay Jaime, mahigit 4 na dekadang naging tagapangalaga nito. Pero dahil sa kanyang edad, hindi na niya maakyat ngayon ang lighthouse. Natutuwa pa rin ako, kahit lumang na rin itong parola ko, sabi ko, marami pa rin nagbibisita. Gayunman, para hindi mapalayo sa mahal niyang parola, gamit ang kanyang naipon bilang caretaker, nagpatayo siya ng sariling bahay sa pinakamalapit ditong sityo, kung saan araw-araw niya pa rin natatanaw ang dati niyang binabantayan. Dahil nasa dulong bahagi ng Pilipinas, humigit kumulang 70 kilometers lang ang layo ng Balabac mula sa isla ng Kota Kinabalu sa Malaysia. Kapansin-pansin nga na karamihan sa mga ibinibenta rito, katulad ng mga delata at inumin, galing na ng Malaysia. Kasi nga mas malapit yung Malaysia kaysa yung Puerto Princesa at saka mas mura. Dahil madalas din daw silang nakikipagkalakas sa mga tiga-Malaysia, ang ilan sa mga residente rito marunong nang magmalayo ang salita ng mga Malaysian. Si Jelly tuloy, bihasa sa dayuhang lingwahe. Taong 2007 daw kasi nung tumawid sila ng kanyang kapatid mula Balabac pa Kota Kinabalu para magtrabaho roon bilang mga cook. Doon na raw niya natutunan ang isa sa kanyang mga specialty na lutuin, ang sinabawang bihon na version ng mga tiga-Malaysia, ang soto. Ito rin ang paboritong almusal ngayon ng mga taga-Balabac. Selamat tengah hari. Ngayon po magluluto ako ng soto ng Malayo. Ngayon po kumukulo na ang tubig. Ilalagay natin ang chicken ng Malaysia. Ilalagay natin ibang sangkap galing sa Malaysia. Ito na po ang ating manok. Susunod po, papalambutin na natin ang mihon.
Mula dito sa Balabak, silakan makan soto. Kahit di ka na kumain ng kanin, mabubusog ka nito. Yung sabaw niya, masarap higupin. Pero ang malaking tanong pa rin, handa na ba ang Balabak para sa turismo sa kabila ng mga kinakaharap nitong problema? Hindi naman po gaano yung malaria dito, yung diarrhea lang last. Ang patubig namin dito Yun ang pinaka-importanting kailangan ng mga taga-Minlan, even sa island. Wala kayong makikitang malinis talagang na pwede namin pagkukuhaan ng tubig talaga para sa mga mamamayan ng Balabak. Gumagawa naman ng paraan, paano mapigilan yung mga ganyang kaso. Kung pag-uusapan po natin ng isla, ready na po ang Balabak. Ang medyo alanganin lang po talaga kami dito yung security, especially dito sa bayan. Wala pa po talaga kami 24 hours na kuryente. Pero maliban po doon, ready na po ang Balabak. Sa security po, ginagarantiya po namin na wala naman po tayong security concerns pag narito sa Balabak. Everyday po, meron po kaming kinakandak na motorcycle patrol. Nasisecure naman po dahil unang-una, lagi po kaming nakikipag-coordinate sa ating mga barangay peacekeeping action team. Dito lang naman po kasi may sightings ng crocodile sa mismong mainland ng Balabak. Pero doon lang po sa mga outlying barangays natin. Gayunman, hindi maikakaila na ang Balabak nakaumang na sa mga susunod na pupuntahan ng mga turista sa Palawan. Wala mang resort dito. Pwede namang mag-camping o kaya makitira sa mga homestay at lodge sa mainland o sa sentro. Ang Buliluyan Port, plano na rin daw gawing international port para ang mga galing Malaysia dito na dadaong. Sa mga gusto pong pumunta dito sa Balabak, welcome po kayo dito sa amin. Malapit na po talaga kami maging ready dito. Kunting tiis na lang po. Huwag po kayong mag-alala dito. Wala pong magiging masama dito sa inyo. Dapat lalapit din sila sa amin para malaman namin, para mamonitor namin kung saan sila pumupunta. Nasa dulong bahagi man ng Palawan o kahit pa ng Pilipinas, ang last frontier ng last frontier naghihintay lamang na madiskubre ng buong mundo. Ang yaya at ang kanyang alaga, minsan mang pinagbuklod ng tadhana, nagkahiwalay naman sa mahabang panahon. Mag-cruise kaya muli ang kanilang mga landas. Nang dahil lang sa brownout at litrato, muling magtatagpo ang dalawang nagkalayo sa loob ng halos 70 taon o 7 dekada kahit pa sila'y nasa magkabilang dulo ng mundo. Ang magpipinsang ito sa La Union, nung nawala ng kuryente sa kanilang bahay nito lang Pebrero, naghanap sila ng mapaglilibangan. Ang kanilang napagdiskitahan ang mga lumang litrato ng kanilang 87 anyos na lola, ang kanilang Nanay Rosie. Dito ginunita ni Nanay Rosie ang kanyang kabataan.